O ito pa, sunod mga kababayan. Ano yan, Ken? Ito na. Si Pulong, si Pulong at si Kiko Barsaga, mga kababayan, sikat na sikat sa Taiwan. Bakit? Hala, alam niyo ba sa Taiwan media, sa news ng Taiwan, si Pulong, pinag-uusapan. Hindi nyo alam sa Taiwan, mga kababayan, na dapat ang kanilang issue doon ay ang kanilang politiko. Isyong politika dapat ang pag-uusapan. Alam nyo ba ang Taiwan, ang pinag-uusapan, yung anak daw ng dating presidente, bobo. Tapos yung isang kongresista na bata pa, baliw. Kita nyo, mga kababayan, nako. Ito, totoo ito media ng Taiwan, news outlet ng Taiwan, mga political analyst sa Taiwan. Alam niyo ba na sinabihan si Pulong na walang alam, bobo daw? Bakit daw nakapasok sa politika? At alam niyo ba na si Kiko Barsaga napasok daw pagiging congressman pero baliw? Paano daw nangyari at gano'n na ba daw kababa ang standard ng politiko? Tawag doon credential ng politics dito sa ating bansa, kung bakit nagpapapasok daw ang COMELEC or ang ating politics na pinasukan ng baliw at walang alam, di ba? Kita ninyo mga kababayan, ito naku, Diyos ko, mga kababayan, si Pulong at si Kiko Barsaga sinabihang bobo at baliw. Ay nako, ito. Mga kababayan, ang mahal-mahal na ito sa mall, tapos tipo ang mura lang. Grabe ka na talaga. Same lang din yung itsura niya at yung quality niya halos. Ito, mga kababayan. Mas magkapareho lang din. Tapos less pamasa. Ito. Alam nyo ba, mga kababayan, sinabihang, ano pa yan siya? Baliw? Loose cannon attacking the integrity of no less than General Browner. Nakita niyo ma'am? The integrity of no less than General Browner. Renata, let me come to you first. So, how do you read this sort of reputational attack by the congressman on the Philippine Coast Guard? Well, there are two views regarding this upstart congressman. On the one hand, he is seen as very close to the Duterte family. He came from a political family in southern Luzon, very prominent. He's the only one who is, of course, close to the Duterte family. No? He came from the political family in southern Luzon. Si Kiko Barsaga. Kita ninyo, Kiko Barsaga, baliw daw na congressman. Duterte. The rest actually supported Vice President Leni Robredo then. So there's an allegation that he might be linked to Duterte on... Diba? Dati daw sumuporta kay Leni Robredo. Dati daw sumuporta kay Leni Robredo na isang congressman na nagmula din sa pamilyang politician sa Southern Luzon na sumuporta kay Leni at na-link daw kay Sara. The other hand, there's a perception that he's simply a nutcase. So he even approached the son of President Ferdinand Marcos Jr., Congressman Isidro Marcos, and told him, please tell your father to, of course, resign from office. Telling nagkamali lang ng bigkas itong reporter, mga kababayan, kasi ang sabi niya, Isidro Marcos. Sandro Marcos po yun. Sinabihan daw ni Kiko Barsaga na sabihan mo sa tatay mo na mag-resign siya. Kailan ba makukulong at kailan ba makakasuhan ang tito mong si Romualdez? Kita ninyo mga kababayan, ang mga politiko at ang mga political analyst media sa Taiwan, pinag-uusapan ang ating bansa dahil daw bakit may mga politician na mga bobo at mga baliw. Kita mo? President to resign by a mere congressman from Southern Luzon. When you look at the bigger picture, as we set out, which is, the so-called 15 billion pesos of military ghost projects, also, all of this hyping up about military pensions. Is this not part of a bigger sort of gray zone warfare? Maybe there is. I'm not discounting that possibility. But Barsaga probably is a loose cannon. So, first of all, his allegations saying that the Coast Guard is part of the Armed Forces of the Philippines, which is not the case. The Coast Guard is separate from the Armed Forces of the Philippines. Diba? Kita ninyo?
May allegation daw si Kiko na ang Coast Guard daw is part daw ng Armed Forces of the Philippines. Na mismo nagsabi na saan ka nakakita? Separate po ang Coast Guard, separate po ang Armed Forces. Kita niyo yan? Mismo. Paano nangyari to? Mga political analyst sa Taiwan, pinupuna. Bakit daw may mga kongresista or mga kasi pag sinabi nating congressman, iyan po ay gumagawa ng batas at kailangan alam mo ang rules at alam mo ang batas. Pero bakit sa Taiwan, ang kanilang mga congressman mga matatalino? Dito lang daw sa Pilipinas, merong congressman na kung ano-anong sinasabi, baliw daw, nod. Alam niyo yung nod in UD? Nod. Kita ninyo? The Coast Guard has a different function than, of course, the Armed Forces of the Philippines, and he simply could not present any proof that there's such a thing as a 15 billion peso ghost project that, of course, been constructed by the Armed Forces of the Philippines. So moving away from Bazaga, Okay. looking at the bigger picture. There's, of course, you have the retired generals. One is an Air Force general. Then, of course, you have a Marine general. I think he's a Major General, De Leon. So they're very active in terms of inciting. Diba? Dumikit daw si Kiko Barsaga sa mga retired general. Tapos very active daw inciting sedition. Yung mga naghahasik daw ng kudita. Naghahasik daw ng pagpapatalsik. Na, kita ninyo yan. Saan ka nakakita isang kongresista dumikit sa mga retired para sumama sa kudita? Nakita nyo mga kababayan, Diyos ko, nakakahiya. Sa kanila daw, pag sa bansa nila nangyari yan, automatic tanggal, automatic bitay. Pero dito sa atin, malaya. Malaya kang murahin, malaya kang pagtatawanan, malaya kang pagchichismisan. Di ba kita nyo yan mga kababayan? Tapos pagkakalanda ka ng mga DDS ito at sasabihin nila, kita ninyo si Kiko Barsaga sikat na sa Taiwan. Putang ina, sikat ka nga doon pero tinawag ka naman baliw. Ako hindi ko na pangarapin yun ng sisikat ako pero hindi naman ako baliw. Magugulat ka na lang doon, meron ka doon, lumabas ka doon sa billboard nila, this congressman in the Philippines, huwag niyong gayahin. Bakit? Baliw ito, naging kongresista pero baliw. Diba? Pero hindi naman natin maintindihan kasi iba ang salita nila doon, Taiwanese sila eh. Of the Armed Forces, and of course you have the children, the Duterte children, who are very active in criticizing General Browner. Like, for example, Congressman Paulo Duterte, who told Browner that you are simply a tool of the CIA because you allowed the U.S. Army to bring in the Typhoon missile system. He simply does not know what he's talking about. The CIA has nothing to do with the deployment of those missiles. But yet... Kita nyo? Oh, ultimo si Pulong Duterte. Ang sabi niya, tuta daw si Bronner, General Bronner ng Armed Forces of the Philippines ng CIA. Oh, sabi ng isang analyst doon sa Taiwan, wala siyang alam. Hindi ba niya alam na ang CIA walang kinalaman dyan sa pagdi-deployed ng Typhoon missile sa Philippines? Kasi CIA is a private, no, na ahensya sa Amerika at hindi po sila parte sa sandatahang lakas or agreement ng Philippines between Philippines and America. Kita nyo yan, Pulong? Sinabihan ka wala kang alam, sinabihan kang bobo, iti-iti ka daw. Kita mo yan, Pulong Duterte, wala ka daw alam. The U.S. Army to bring in the Typhoon missile system. He simply does not know what he's talking about. The CIA has nothing to do with the deployment of those missiles. But yet... Diba? Oh, hindi niya alam what he don't know what he is talking about. Kita mo yan? Putang ina, Pulong. Nakakahiya ka. CIA has nothing to do with that Typhoon missile. He don't know what he is talking about. Kita nyo? Putang ina. Wala ka daw alam. Bobo ka daw. Tanga. Pulong. Kita mo yan? Oh, kita mo yung media ng Taiwan? O baka naman ipasara niyan yan. Baka naman ipasara nyo ang media ng Taiwan. Ito po ay Taiwan Talks, no? Na political talks ng Taiwan. Kita nyo yan, Pulong, sinabihan ka, he don't know what he is talking about. CIA has nothing to do about the Typhoon missile. Tapos pagbintangan mo si Bronner na tuta ng CIA. Kita mo yan? Diyos ko, nakakahiya. Mismo ang Taiwan, sinabihan ka, wala kang alam kung ano-ano pinagsasabi mo. Kaya nga nagtaka itong mga Taiwanese na reporter at mga political analyst na bakit nagkaroon tayo ng mga kongresista na mga walang alam at baliw. Di ba? Nakakahiya. Diyos ko. You know, again, a sort of loose cannon attacking the integrity of no less than General Browner.
Kita nyo I also yan? come to you first. So how Kita nyo? Nonetheless daw of attacking General Browner. Nonsense, nonetheless. Ano ba yon? Yung sinabi niya. Ay, Diyos ko naman. Nakita ninyo? Kiko Barsaga. Sinabihan kang nad or baliw. Putak ka ng putak, dumikit ka sa kung ano-ano pinagsasabi, ultimo daw anak ng presidente, binabash. Tapos sasabihin, pababain, hindi daw nahihiya, malakas daw ang loob, parang wala daw delikadesa, hindi daw nag-iisip na bigla mong sabihan yung kasama mo na isang kongresista na anak ng presidente na paresignin mo yung tatay mo kasi nagnakaw ng ganito. Tapos sasabihin mo, nagnakaw, paresignin, tapos wala ka naman daw proof na ipakita. Di ba? Kita nyo yan? Diyos ko po. Tapos si Pulong, sinabihan pa. Itong Paulo Duterte, the son of ex-President Duterte, talking about the CIA. No? Bronner is tutak daw ng CIA. Tapos ang CIA daw ang nagpadala ng Typhoon missile para ilagay sa Pilipinas at itutok sa China. Sabi niya, he don't know what he's talking about. The CIA is nothing to do with that missile. Kita mo yan? Diyos mio, nakakahiya. Kita nyo, alam nyo, hindi ako masyado nakaintindi ng English kasi hindi naman talaga ako Amerikano. Pero naintindihan ko yung English niya. Alam nyo, sa totoo lang, between the Taiwanese English, Singapore English, and China English, mas nakakaintindi ako sa Taiwan. Taiwan pag nag-English. Ang Singapore, iba ang salita nila eh. Iba din itong Taiwan, kapag nag-English ang Taiwan, parang mga Bisaya. Pag nag-English. Ganun ang kanilang diction. Ang Singapore naman, yung pag nagsabi mo, I want to buy. This is my notebook. This is my notebook. My notebook is worth $3. $3. Really, yeah? $3. And this is my ballpen. My ballpen is worth $5. My ballpen is worth $5. I buy this in Chinatown. I buy this in Chinatown last day. Ganun sila mag-English ang mga Singaporean. Tapos, this is my cell phone. My cell phone is worth 125,000 pesos. 125,000 pesos. This is Apple 17 Pro Max. 1 terabyte. This is 125,000 pesos. Diba? Ganun ang Singapore, no? Mag-English. Pagdating naman sa China, I don't know what you are talking about. Where you came from? Where you came from? What kind of food you want to eat? Ganun sila mag-English. This bag is cute. This bag is cute. You want to buy this bag? Ganun. Pag Chinese. Pag Singapore, this is my notebook. My notebook, really? Yeah? Really? Yeah, right. Diba? Pero mas maganda ang Taiwan. Congressman Paulo Duterte, you don't know how to, he don't know what he's talking about. Ganon. Diba? Mas naiintindihan ko ang Taiwanese mag-English. Ang Singapore, naiintindihan ko pero, parang ngungo. Ang Chinese naman, may ipagka-islang. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Ako, ilang bansa na napuntahan ako. Minsan, mapagkamalan ako sa immigration, Koreano ako. Minsan, mapagkamalan ako Chinese. Minsan, napagkamalan ako Japanese. Nung nagpakulay ako ng buhok, kulay green, napagkamalan ako Japanese. Nung pumunta ako ng Hong Kong, natumba yung malita, tinayo ko, sabi, napagkamalan akong Chinese. Nung pumunta naman ako ng yung bansa ng pinuntahan ko, Singapore ba yun, napagkamalan akong Korean. Kita nyo yan? Kaya sa totoo lang mga kababayan, naiintindihan ko sila. Pero yung mga DDS, hindi na naintindihan yan. Bakit? Mga bobo sila eh. Kita ninyo? Tapos sa mga DDS, tignan ninyo. Tignan nyo sa vlog ni Kent Garcia. Pinuri ng mga Taiwanese, si Paulo Duterte, at saka si Kiko Barsaga. Pinuri. Putang ina, hindi nyo alam. Puri ba yun sa inyo? Nilait sila doon. Lait ang tawag doon. Sasabihin mo, wala ka alam-alam, na putak ng putak. Yun. Diyos ko. Ken, pag Japanese, paano? Arigato gozaimasu ne. Kamsahamnida. Korean pala yun. Saranghiyo. Anso de. Nasan nande.
감사합니다. Di ba ganun ang Korean? 감사합니다. 한선한데 아무선데 보통이 아니라네. 건선데. Pag sa Japanese naman, arigato gozaimasu ne. Hansamay ni. Amya. Di ba ganun pag Japanese? Amya. Di ba ganun pag Japanese yun lang pagkakaalam ko eh. Diyos mio marimar. Arigato gozaimasu. Takimasu. Di ba? Anong tawag nun mga kababayan yung kapag umuungol ang mga babaeng Japanese? Di ba may sinasabi silang Ashiteru, konnichiwa. Konnichiwa. Tapos meron pang sasabihin na Yamete kudasai. Yamete kudasai. Sayonara. Di ba? Pag sa Korea naman, sanonde. Angansomeda. Pag sa Chinese naman, ni hao, shi pao, shi pu, xin xing, xin ku, xiang xinwa, Xi Jinping, gur. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, I love ASEAN. You know, I love ASEAN because the country in the ASEAN is so beautiful. Yeah? Beautiful people, beautiful language, beautiful accent. Yamete kudasai. Ay, Diyos mio marimar. Di ba? So yun lang mga kababayan. Oishi. Di ba? Mahirap intindihin Singaporean. English, pang Indonesia na nga English eh. Actually, sa totoo lang, nakakaintindi ako kahit gaano ka-islang na English, lalo pag Asian, wag lang British. British at saka kinakain kasi. Yung kalahi ni Justin Bieber, kinakain yung word, hindi ko naintindihan. Pero pag Asian, naintindihan ko. Alam nyo, yung mga kasama ko nung pumunta kami ng ibang bansa, tapos nagtatanong kami, Ma'am, do you know what place is this? Or where I can go? What kind of, what number of the bus we're going to ride? Ganyan. You want to go to there. If you want to go there, you should pay $36, and then you ride number 47. 47, yeah, bus 47, really, yeah. You can pay $3. You can use top card, yeah. Ganun yan eh. Yung octopus car. You have octopus car? Okay. You use octopus car. If you don't have octopus car, you should use dollar. Just like coin. $3. Gaganon yan. Ganun ang mga English nila. Naiintindihan ko. Huwag kayong magtanong ng mga Chinese na lalaki kaya talagang hindi nyo maintindihan yan. Pero mga nanay, kapag kayo nawawala, mga nanay na Chinese ang tanungin ninyo, maiintindihan nyo yan. Ngunguin nyo lang. Diyos ko. Ngunguin nyo lang. Ganun yun. You can do ride bus. Bus number 3. You can ride bus number 3 from one child going to China, going to Hong Kong Disneyland. You can pay top car using octopus car. It's equivalent of $45. Diba? Odi kasayo, si Jang kasayo, ni kachi kayo. Diba? Ano ba to? Ano ba to siya? Japanese? Odi kasayo. Si Jang kasayo. Ni kasi kayo. Kung alam niyo sa totoo lang mga kababayan, gusto ko matuto ng mga salitang ganyan. Diba? Ganon yun mga kababayan. Nako, si Robin, pagdalhin niyo sa ibang bansa, huwag yung pasalitain. Maliligaw kayo. Yeah? Wakarane. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Malayo na sa sinabihan ng baliw. Malinis ang English ng mga Japanese. Diba? So yun lang mga kababayan, and happy Halloween po sa inyong lahat. Mahirap kasi mag-costume ng Halloween tapos mukha ni Digong, baka aristuhin tayo ng ICC eh.
Oy mga kababayan, ako po yung nagpapaalala ha, kapag ka nag-Halloween party kayo, huwag niyo pong gayahin yung mukha ni Digong ha, baka mapagkamalan kayo ng ICC, kayo yung maaresto. Arigato gozaimasu po, Ma'am Miss Agnes dyan sa yung 32 yen super sticker. Arigato gozaimasu ne, kahansamida, sise. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, and see you.